Kamusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo akong kumustahin. Si Siling naman, bakit ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagdilat ng mata sa umaga, wala ka nang iniisip na kumustahin. Imasin kundi ang iyong tinali. Tila mas mahal mo pa ang iyong tinali kaysa sa akin. Ano ka ba naman, Siling? Wala na mas mahal pa sa aking buhay na ito kundi ang asawa. Kaya nga ba? Kung nakikita kong hinuhulog mo ang iyong tinali, ibig ko minsan magselos at mainggit. Ngunit, Siling, alam mo naman, di ba? Kaya ako yung alagaan ng mga tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang nagbibigay sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sana ungkatin ang nakaraan. Oo, kung may natalo ng mga nakaraang araw. Sapagkat hindi pa ako noong bihasta sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon marami na akong natutunan ng mga bagong sistema. Ang pilak ay puti, sumakatuwid. Ang ibig sabihin ay pilak. Ngunit ako hinahabol ng pilak, Siling, ng kwarta. Ngunit ngayon, wala nang kwartang pilak. Meron pa, nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso ngayon. At walang sala, magkakwarta tayo. Ngunit, Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa panaginip mong iyan? Nung isang buwan, na naginip ka ng ahas na numero 8, ang piti kasi noon ay nasyon sa 8 ng Pebrero at ang sabi mo kwarta na, ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga. Ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan ko mabuti ang kaliskis at tenga ng manok na ito. Ipinapangako ko sa iyo, Siling, na walang sala tayo ay mananalo. Natatandaan mo bang ganyan-ganyan din ang sabi mo sa akin ng isang linggo tungkol sa manok ng talisain? At anong nangyari? Nagkain tayo ng pakang sa manok. Sinabi ko ng iyon ay disgrasya. Sige na, Siling. Ito lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong. Totoong totoo? Totoo. Sige na, Siling. Madali ka at magsusultada na. Oh, boy, no? Kung sa bagay, tatago lamang ako ng pera. Oh, heto. Huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang kaunting pinagbilhan ng aking palay. Tama, wala, Siling. Ito'y kwarta na siguradong sigurado. O bueno, dyan ka muna. Kumusta ka, Kulas? Kamusta eh? Siling, i-distance mo ako. Ako lamang nagmamadali. Nandiyan si Siling. Hoka si Shuning. Bueno, dyan ka na. Siling, ano ba nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunod. Ay, Shuning, masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Shuning, ha? Talaga bang? Sandali lang ha, Shuning. Tiban! 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 Ano po yun, Aling Siling? Oh, heto, Tiban, 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali, ipusta mo ito. Madali ka at baka mahuli. Ipusta ang 5 piso? Ano ba naman ito, Siling? Ikaw ba may naging sabongero na rin? Shuning, maupo ka at ipaliliwanag ko sa iyo. Ngunit huwag mo sanang ipaalam kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shuning, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Pumupusta ka lamang sa sabong upang huwag kayong matalo? Sige, pinaglaruan mo yata ako. Alam mo, marami na kaming kwartang nawawala sa sabong ni Kulas. Nag-aalala ako na baka darating ang araw na magdidibdi na lang kami ng asin. Sinubukan kong pigilin. Ngunit madalas kaming magkagalit, kaya umisip ako ng paraan. Na sa tuwing magsasabong si Kulas, ay pinapusta ko si Tiban sa manok ng kalaban. Sa anong dahilan? Kung matalo si Kulas ay mananalo ako. At kung ako na may matalo at nananalo si Kulas, kaya't anumang mangyari ay hindi mabawasan ang aming kwarta. Siya nga pala naman. Nagsisoltada na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi, sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan?
Ano bang ako ang pumili sa bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan, ngunit ang gusto kong bahay ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Ay, siya nga pala siling. Naparito ako pang ibalita sa iyo na dumating na ang orasyon ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka tayo maubusan. Hindi. Siyempre, pagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang lamang ang pagkukumari namin. Oh, heto na pala si Tiban, tumatakbo. Nanalo tayo. Aling Siling, nanalo tayo. Mabuti naman, Tiban. O, pumunta ka na sa osina. Baka dumating na si Kulas. O, Beno, siling. Lumakad na tayo. Sige, tara. Ano ba naman, Kulas? Tila hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nga banggitin yan. Talagang ako'y malas, Siling. Iyon ay disgrasya lamang. Ang aking manok ay nananalo hanggang sa huling sandali. Talagang ako'y walang swerte, Siling. Talagang buwisit ang sabong! Sinusumpa ko ang sabong. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Wala kang ibang pinaghahawakan, kundi swerte. Oo, Siling! Pinapangako ko sa'yo, hindi na ako magsasabong kailanman. Naway magkatotoo na iyan, Kulas. O, bueno. Magpalamig ka muna ng iyong ulo. Pupunta muna kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Tara, let's. Ay, Uy, Kulas! Kumusta na? Hey, Castor, lagi na lamang ako natatalo. Bakit? Kalain mo kanina, natalo pa ako. Ayoko na talaga ng sabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Gusto pong nalaang ang natira sa amin na ipon. Pagkat hindi ka magsasabong, tuluyang hindi maibabalik ang kwartang natalo sa iyo. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte laang. Tingnan mo ako, Kulas. Ako hindi natatalo sa sabong. Ngunit papaano yan? Nagpupunta ako. Ngunit hindi sa akin. Hindi sa kalaban. Eh kung magkataon ng manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Hoy, Castor, huwag mo nga akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Ano ba biro ang sinasabi mo? Ito'y totoo. At kung hindi kita kaibigan, Aka na, de. hindi kita sasabihan. Yung ari. Ngunit, Castor, paano mangyari yan? Gusto mo bang malaman? Aba, sige na. Kunin mo ang isa sa inyong mga tinali at isasaluhan na ito sa iyo. Kahit alin sa aking mga tinali. O sige, kahit alin. Ito, Castor. Ngayon, kubuha ka ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Kung makatuwid, hindi na nga maaaring manalo ang manok na yan. Siguradong matatalo. Natural. Ngayon, dapat ang gawin ay magpunta ng sabungan at ilaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Ngunit gusto, Hindi ba iyay pandaraya? oo, pandaraya. At akala mo ba sa mga talo mo ay hindi ka dinaya? Yung sa bagay, Nakita mo na, hindi ka mandaraya, Kulas. Gaganti ka lamang. siya nga, may katwiran ka. Ano pa ang hinihintay mo? Tayo na. Mr. Castor, hintayin muna natin si Siling, aking asawa. Bakit? Ano pa ang kailangan? Alam mo na, ang aking asawa ang may hawak sa supot sa bahay na ito. Naku, Kulas! Talunan pa sa sabungan, dehado pa sa bahay. Oo nga, Castor eh. Malapit na siguro dumating si Siling. Ayaw ko makita kanya rito. Huwag ka sanang magagalit. Pero mas mabuti sa panilis ka. Eh, Ano
ba yan, Kulas? Akala ko ba sinisumpa mo na ang sabungan? Siling, ngayon na lamang. At walang sala tayo ay makakabawi. Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras magbabago. Siling, ito na lamang. Pag natalo pa ako, patayin mo ang lahat ng aking mga tinali. O Siling, itaga mo pa sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso? Mayusat. 20 piso lamang upang tayo ay makabawi. Sige na, Siling. Ito naman ang kahulihan. Oh, ito. 20 piso. Ay, salamat Tito Siling. Ito'y kwarta na hindi ka magsisisi. O bueno, dyan muna kayo. Tiban, madali ka. Opo kayo Siling. Ito ang pera. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali ka, Tiban. Ipusa mo iyan sa manok ng kalaban. 20 piso ito. Anthony, bakit kinamulan mo sila? Hindi bale. Ito hindi naman kayo matatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking ipinaglalandan. Eh, ano pa? Ngunit na nga po naman si Pelas na ito na ang huli. Oo, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyon. Ayan, tila tapos na ang resultada. Sino kaya ang nananalo? Malalaman natin yan pagdating ng Tiban. Uuwi siya agad upang hindi sila mag-abot ni Kulas. Siling, mag-iingat ka naman sa pagtitiwala ng pera kay Tiban. Huwag mong alalahanin si Tiban. Siya'y mapagkatiwalaan.